as we know, dun sa saligang batas natin, maaaring mag-declare ng martial law, pero kailangan ang Kongreso ay mag-affirm nito at isi-set kung ano yung limits niya. Halimbawa, kung ganong katagal siya and so on. So, yun, tapos merong mahigpit ang mga requirements, kailangan lawless violence and so on. Maaari din i-review ng Korte Suprema yung existence ng lawless violence na yon. Ay, ng Kongreso din pala. So, in that case, yun yung sa totoo lang, dati akala natin napaka-stricto niyan eh. Pero nakikita natin that it is entirely possible na kapag kasundo mo ang Kongreso, then martial law can be even extended later on. So, and may precedent na nag-extend din tayo noon, panahon ng Marawi crisis, pero very limited geographically ang declaration. Doon lang sila sa conflict areas. Ngayon, ang possibility na nire-raise ni Attorney Harry would be a nationwide declaration. Maraming pwedeng gamitin. Gamitin nila yung sumabog a few months ago. Pwede nilang gamitin economic. Merong mga precedents for that. So, hopefully, it wouldn't be because ang gobyerno mismo ang gagawa ng conditions para sa deklarasyon niya. Pero nandun po yung mga banta ng term extension. Pasok po ba yun, ma'am? Pag martial law, halimbawa, tapos automatic, pwede na lang i-extend ang kanilang termino? Grabe pala yung trauma natin. National trauma yan eh. Kasi, big deal. Ganun ang ginawa. In the first Marcos administration, nagdeklara ng martial law para hindi na siya tumakbo uli muna for the presidency, tapos he set the conditions para tuloy-tuloy yung kanyang term. Kasi patapos na siya by that time, di ba? They were getting ready for elections. Nag-convene siya ng constitutional convention, and even yon naantala. So eventually, nagkaroon ng bagong saligang batas, nagkaroon siya ng additional powers, including the power to make laws, including the power later on to na judicial power na mag-issue siya ng arrest, search, and seizure order. Naalala niyo yun? Yung ASON, tawag namin noon. So, meron siyang judicial power, meron siyang power to make laws, tapos siya pa yung presidente. And then, of course, yung term niya was tuloy-tuloy habang existent daw yung threat. So yun yung national trauma natin na baka maulit yun. That's why ang daming nilagay na safeguard sa ating saligang batas.